Usap-usapan ngayon sa pamilihan ng pagdating ng bagong tinderang nagngangalang Marilag. Bukod kasi sa maganda ang dalaga at simple, hindi rin to palaimik masyado. Pero ayon sa mga kasamahan ni Donald, marunong naman daw makihalubilo ang bagong tindera na nagmamay-ari ng dating pwesto ng mag-asawang Mang Boy at Aling Inday. Napilitang ibenta ng mag-asawa ang kanilang pwesto para makabayad at hindi mademanda ng kanilang pinagkakautangan. Mula sa bakasyon sa kabilang probinsya ay kababalik lang ni Donald. Namatay kasi ang kanyang lolo Doc dahil sa sobrang katandaan. Pagbalik niya agad siyang pumasok sa trabaho dahil nauubos na rin ang naipon niyang pera. Pasado 5:30 ng hapon, pauwi na ang matipunong binata galing sa palengke. Katatapos niya lang magkarga ng mga isda sa mga suking tindero at tindera roon. Nagtatrabaho si Donald sa talipapa bilang kargador ng mga isda. Kaya naman batak ang kanyang katawan at maganda ang hubog. Isa siya sa kilalang taga-karga ng mga pinamimiling isda ng mga taga ron tuwing madaling araw, umaga at hapon. 13 anyos pa lang siya nang matutunan na ang ganitong trabaho. Uli lang lubos na kasi siya. At mag-isang nabubuhay sa tulong ng ilang mapagkakatiwalaang kapitbahay. Nasa malayo rin kasi ang mga kamag-anakan niyang may kaya sa buhay. Pero ayaw niyang makitira doon. Dahil hindi magaganda ang ugali ng mga yon, kahit pa may mga pinag-aralan. Simula nang mamatay ang kanyang mga magulang dahil sa aksidente, namuhay na siyang mag-isa. Ngayong nasa tamang edad na, nangangarap din siyang makaalis sa sitio Balagbag. Subalit sa hirap ng buhay, nagtitiis siya sa pagiging kargador. Mas gugustuhin niya yun kesa humingi ng tulong sa mga kamag-anak na wala namang ginawa, kundi maliitin siya at ang buo niyang pamilya. Habang nagbibisikleta pa uwi sa kanyang bahay, ay meron siyang nadaan ng mga tao sa gilid ng arko ng sitio. Nakita niya roon si Piolo, ang baklang maton na mas kilala sa tawag na Pia Chikadora. Siya ang numero 1 tagapaglaganap ng mga balita sa buong sitio. Kaya pagkakita ni Donald ay binagala niya ang pagpapatakbo ng bisikleta at pasimpleng nakinig sa usapan. Nako, nandun sa mga komosyon si Pia. Mukhang may masasagap na naman akong chismis mamaya nito ah. Mas binagalan pa niya ang pagbibisikleta para mapakinggan ng malinaw ang usapan. Na-curious din kasi siya sapagkat parang seryosong-seryoso ang mukha ni Pia. Pati na rin ang iba pang nakikinig ng mga taga-sityo lang din. Masyado yatang seryoso ang usapan nila. Hindi pa man niya natatapos ang pagsasalita. Nakita tinawag na siya ni Pia. Matapos makita ang pagkabagal-bagal ng pagbibisikleta niya. Hoy, Donald! Pakunwari ka pang binagal-bagalan mong pagbibisikleta. Gusto mo lang talaga makinig sa usapan eh. Halik na rito. Huwag ka nang mahiya. Pauwi ka na naman eh. Pasaway ka talaga kahit kailan. Bilisan mo na para maituloy ka ng kwento. At natatatong sila Aling Carmen at Aling Betcha, no? Na marinig ang chika ngayon dito sa sitio. Napangiwi at napakamot ulo na lang ang binatang maskulado. Natila nahiya matapos siyang tingnan ng iba pang mga tsismosa. Nakausap ng baklang maton. Pagkalaon ay pinihit niya ang bisikleta at lumapit na nga sa kanila. Hindi na iba kay Donald si Pia. Sapagkat kahit mahilig sa chismis, ay napakabuti nun sa kanya. Isa yun sa mga tumulong sa kanya nang maulila siya sa mga magulang. Hanggang ngayon ay nakagabay pa rin sa kanya ang baklang maton. Kaya malaki ang respeto niya para rito. Ano bang kwento ngayon, Pia? At mukhang seryosong-seryoso kayo rito ah. Eto na nga ang chika. Kilala mo diba si Stigoy na malaking tao doon sa Barrio Lupog? Oo, kilala ko yun. Tropa ko yung si Stigoy. Nakakalaban ko lagi yun sa pustahan sa basketball at sabong eh. Nung isang araw lang, magkalaro kami sa baryo nila. Nakalaro mo pa nung
Nung sa araw? Oo, bakit? Patay na raw! Kita sa mga mata ni Donald ang matinding pagkagulat. Kaya hindi agad siya nakaimik. Nagpatuloy naman sa pagkukwento ang baklang maton. Habang sila Aling Carmen, Aling Betsa at ang iba pa'y nakikinig lang. Nakita na lang daw sa kwarto niya na nakabigti. Tapos, las-las yung magkabilang pulso. 2 araw na raw yung hindi lumalabas sa kwarto niya. Hindi kumakain at kapag kinakatok ng magulang, panilang sabing ayaw niya lumabas. Tapos, kaninang tanghali nga, dahil hindi na sumasagot, siya binuksan na yung pinto. Yun, nakita na nga nakabigti at las-las ang mga pulso. Ibig sabihin, nagpakamatay si Estigoy? Ang tanong bakit niya gagawin yun? Maayos naman ang buhay nila at saka wala namang kaawa yun. Napakabait nga nung tao na yun Ang sabi sa mga nasagap ng gaydar ko, nung gabi yata, pagtapos yung maglaro ng basketball, yung mismong nanay ni Estigoy yung nagkwento nito. Mga bandang madaling araw daw, naririnig niya yung anak niya sa kwarto na umiiyak. Tapos, parang may kausap na babae. Nagmamakaawa raw si Estigoy doon sa babae na huwag siyang iwanan. Ibig sabihin, nagpakamatay si Estigoy dahil sa isang babae? Wala naman akong kilalang girlfriend nun. Kahit kanino pa kayong magtanong sa mga kaibigan namin. Malay naman nating lahat. Hindi lang pinapakita o pinakikilala sa inyo, di ba? Mismo si Aling Rufa na nagsabi, nanay niya yun Magsisinungaling pa ba yung tao sa pagkamatay ng anak niya? So true! Mabilis pa sa alas 4! Kaya ikaw, naku Donald, huwag ka masyado magmamahal. Dahil baka mamaya tularan mo yan sa Estigoy. Kahit kailan, hindi pagpapatiwala ang sagot sa mga problema. Oo naman, di ko naman gagawin yun. Hindi sumagi sa isip kong ganyan ni isang beses. Mabuti kung ganon. Very good ka dyan. Napangiti na lang ng pilit ang binata. Pero ang totoo ay hirap pa rin siyang paniwalaan ng mga sinabi ni Pia. Pagkatapos nun ay sumakay na siya ulit ng bisikleta bago magpaalam sa mga tsismosa. Salamat sa balita at paalala, Pia. Maiwan ko na kayo Baka umulan at hindi ko maabutan ng mga sinampay ko. Kayo rin, sumilong na kayo bago magchismisan. Huwag niyo sabihin na magpapaulan kayo para lang makasagap ng chismis Sira ka talaga. Pero true yan Huwag mo kaming intindihin dito. Hindi kami natitinig ng ulan. Tuloy lang ang chismisan, rain or shine. Go, 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 mga bakla! Napangiti na lang ang binata sa narinig. At matapos makapagpaalam kay Pia at sa mga tsismosa, nagtuloy-tuloy na siya sa pagbibisikleta. Pag-uwi ng bahay, kaagad niyang kinuha ang mga sinampay na nasa labas. Inilagay niya lang to sa laundry basket. At hindi muna niligpit dahil meron pa siyang pupuntahan. Ang bahay ng kaibigan at kasamahang kargador na si Trump. May usapan na kasi silang iinom ngayong hapon. Makalipas ang ilang minutong pagbibisikleta, narating na nga ng binatang maskulado ang bahay ng kaibigan. Kainuman na ni Trump ang pinsan na si Joe nang maabutan ni Donald. Anong oras kayo nagsimulang uminom, parang Trump? Parang may mga amats na kayo Kasimula-simula lang din, tol. Ganun ba? Happy birthday nga pala sa anak mo Pasensya na at ito lang ang regalo ko. Iniabot niya sa kaibigan ang box ng laruan. Kaya tinawag naman ni Trump ang asawang si Lara at ang 5 taong gulang na anak na si Eric. Nagpasalamat ang babae at ang batang lalaki. At pagkatapos nun ay bumalik na sila sa loob ng bahay. Sumunod sila Donald at Trump sa loob dahil kakain muna ang kadarating lang bago sumabak sa inuman. Binilisan nga ni Donald ang pagkain para makasabay na siya sa inuman sa labas. Medyo naiilang din siya sa loob ng bahay dahil ilang kaanak ni Lara ang naroon na hindi niya rin naman kilala. Maya-maya pagkatapos kumain ng handa, nagtungo na nga siya sa kubong kinaroroonan ni Trump at Joe. Tol, tagay mo na Pahinga lang ako saglit, tol. Kakakain ko lang
Habang nagpapababa ng kinain ay nakikinig lang muna si Donald sa mga kantsawan at asaran na magpinsan. Kinakantsawan kasi ni Joe si Trump patungkol sa bagong babaeng tindera sa talipapa na si Marilag. Dahil hindi pa nakikita ni Donald ang nasabing babae, nahihiwagaan pa rin siya kung totoo nga bang sinasabi ng dalawa na maganda yun. Wala rin kasi siyang tiwala lalo na kay Trump dahil ibang definisyon nun sa maganda. Ano namang sabi ni Abigail dun sa bagong may-ari ng tindahan ni Mang Boy at Aling Inday? Naku, kung maganda yung Marilag na yun di na kasi mangot na naman yun. Ano pa nga ba? Siyempre nakabusangot na naman ang pagmumuka. Lalo na nung makita na walang-wala sa kalingkingan ni Marilag. Alam sa man nating lahat na napaka-inggitera niya si Abigail. Gusto niyang laging siya ang bida sa eksena. Kahit kailan talaga to si Abigail, wala talagang pagbabago. Pero maganda ba talaga yung Marilag? Duda kasi ko sa mga tipo mong babae. Maganda nga, tol. Kahit itanong mo pa rito kay Joe. Alam mo ba? Pasalamat na lang talaga May asawa na ako bago dumating yung Marilag na yan. Dahil kung hindi, nako, baka niligawan ko na yan. Baka nga sinagot na ako niyan pagkakita pa lang niya sa akin Lakas talaga ng confidence mo, kulat no? Alam mo naman ako, tol. Wala akong pinalalampas na kahit na sino. Lalo na kapag magandang babae. Kung sabihin mo kaya yan sa harap ni Lara para magkaalaman na. Ikaw naman. Parang di ka naman mabiro niyan, tol. Nagtawanan silang tatlo pagkalaon. At pagkatapos nun ay nakisabay na si Donald sa ikot ng inuman. Kaagad siyang inabutan ng tagay ni Joe na siyang tanggero nila. Nang matapos ng lumagok ng alak, ay saka siya muling nagsalita. Naalala niya kasi bigla ang kwento ni Pia Chikadora. O nga pala, tol. Nabalitaan mo na ba yung nangyari kay Estigoy? Bakit? Ano nangyari kay Estigoy? Na-injury ba sa kakalaro ng basketball? Panay-panay kasi ang basketball Ayaw na lang magbanat ng buto. Patay na si Estigoy, tangik. Nagulat si Trump nang marinig ang sinabi ng kaibigan. Kaya hindi agad to nagsalita. Nagpatuloy naman sa pagsasalisay ng kwento si Donald para hindi na magtanong pa ang binatang kulot. Naglaslas daw tapos nagbigti kaya hindi na naagapan. Yung laro natin ng makalawa, yun na pala yung huli. Teka, bakit siya naglaslas tapos nagbigti? Parang wala namang problema sa buhay ng tao na yun Yun nga ang isa sa malaking misteryo Sabi ni Pia, yung nanay daw mismo ni Estigoy ang nagkwento na bago magpakamatay yung anak niya, may narinig siyang babaeng kausap sa kwarto. Nagmamakaawa daw si Estigoy dun sa babae, parang ganun. Tapos yun, kinabukasan, dedo na. Aknang putya, sinayang ni Estigoy yung buhay niya sa babae. Pero sino naman pala yung babae? May girlfriend pala yung tao na yun? Yun ang isa pang malaking misteryo. Sabagay, misteryoso talaga yung si Estigoy. Kaya lang, nakakalungkot yung nangyari sa kanya. Sayang ang buhay niya dalang sa isang babae. Yun na nga Pero hindi naman natin siya mahuhusgahan. Ganun siguro talaga kapag nagmamahal ng gusto. Wow! Kung makapagsalita, akala mo naman nagmahal na talaga siya. Wala kang alam, gago. Ulul, tol. Kilalang kilala na kita. Nakakita ko na lahat sa'yo. Kahit budhi mo. Kaya wag ako. Nagtawanan na lang sila. At nagpatuloy na nga ang inuman ng tatlo hanggang magkalasingan. Pasado 9:30 ng gabi ay nagpa siya ng umuwi ng bahay si Donald. Dahil maaga pa ang gising nila sa madaling araw. Nakaya pa naman niya magbisikleta. Dahil nasa wisyo pa siya kahit may konting tama na ng alak. Nang nasa crossing na siya ay napahinto siya. At napatingin sa maliit na burol na kitang-kita mula sa pwesto niyang yun. Bilog na bilog ang buwan. At namumukadkad ang liwanag na nagdidilig sa buong paligid. Napansin niyang tila merong babaeng nakatayo sa tuktok ng burol. Siningkitan niya ang mga mata para maaninag kung sino ang babaeng yun. Pero hindi niya talaga makilala.
Pansin niya lang na parang may pulang aura na lumulukob dito. Hanggang sa mapalingon na nga ang misteryosang babae sa gawin niya. Sa hindi malamang kadahilanan, biglang nangilabot ang buo niyang katawan. Kaya bigla siyang natumba. Pero nakatayo rin naman kaagad. Nang lingunin niyang muli ang tuktok ng burol, bigla na lang nawala ang misteryosang babae. Naknanto ko. Mukhang may amats na talaga ako Kung ano-ano nang nakikita ko. Makauwi na nga. Inusot-kusot niya muna ang mga mata bago magtuloy-tuloy sa pagbibisikleta. Hanggang sa marating niya ang kanyang bahay at natulog ng matiwasay. Kinabukasan tanghali nang bumangon sa higaan si Donald. Nagpaalam na lang siya sa amo na hapon na lang papasok. Dahil sa napasarap nga ang kanyang tulog. Ang una niyang ginawa pagkatapos magkape ay nagligpit ng mga sinalansan niyang sinampay kagabi. Pagkatapos ay saka siya naligo para magising ang lupaypay niyang katawan dahil sa tama ng alak. Bago magtanghalian ay dumating naman si Pia na may dalang ulam kaya pinapasok niya kaagad to. Pia, salamat dito sa ulam Sakto at may sabaw to. Medyo masakit pa naman ang ulo ko. Marami-rami kasi ang nainom namin ni Trump tsaka ni Joe. Kaya pala hindi ko kayo nakita kaninang umaga sa talipapa. Maski na, ubusin mo na yan. Kung bitin ka pa, pumunta ka na lang sa bahay para makahingi ka pa. Sige, salamat ulit siya nga pala, kilala mo ba yung bagong may-ari ng dating tindahan ni Mang Boy at ni Aling Inday? Si Marilag? Oo, maganda yun at mabait pa. Kumpara kay Abigail na kapangit-pangit na nga, akala mo kung sinong bida-bida, napaka-inggitera, nakakagigil. Yung puso mo, kalma. Oo nga pala, maglalamay ba kayo kay Estigoy? Nandun na ba ang labi niya? Hindi ko pa alam, pero sasabihan kita kapag pupunta na kami. Sige, huwag mong kalimutan na sabihan ako para pumunta kami ni Trump. Okay. Sige na, maiwan na kita dyan ha. Dahil kailangan ko pang sumagat ng sariwang chismis. Basta kung nabitin ka sa ulam, kumuha ka lang doon sa bahay at makisuyo kay tatay, ha? Sige. Salamat ulit dito sa ulam Pag-alis ng baklang maton ay nananghalian na kaagad si Donald. Pero naiisip pa rin niya si Estigoy. At ang totoong dahilan ng pagkamatay nito. Hindi niya pa rin kasi mapaniwala ang patay na to. Nang matapos ng kumain at maghugas, ay natulog na lang ulit muna siya para makabawi-bawi ng lakas. Pagsapit ng 3:00 ng hapon ay gumayak na siya at nagbisikleta papuntang talipapa. Nakita niya kaagad ang amo at maya-maya pa nga'y dumating na rin sina Trump at Joe. Nahalata sa ilat siya ng mukha na meron pa rin mga hangover. Anong oras kayo natapos uminom? Mukhang may mga hangover pa kayo Namumula-mula pa yung mga mata nyo 6:00 na kami ng umaga natapos. Ang sakit pa nga sobra ng ulo ko Hindi nga rin sana ako papasok yung hapon kaso tong si Joe bigla na lang akong ginising Grabe talaga kayo mag-inuman. Buti na lang talaga at umuwi ako kagad. Kung hindi, baka hanggang ngayon nakahilata pa rin ako sa papag. Ang daya mo, tol. Iniwan mo nga kami. Bawi na lang ako sa susunod. Siya nga pala, makipaglamay tayo sa burol ni Estigoy Sabihan niyo ako kung anong araw niyo gusto. Sige. Pero wag ngayon Kasi pagtapos natin dito, magpapahinga muna talaga ako. Lakas pa ng hangover ko Natigilan sila nang biglang dumaan sa harap nila ang inggiterang tindera na si Abigail. Katulad ng dati nakabusangot na naman ang bibig nito at pasiga-sigang naglalakad na parang lumba-lumba. Kadarating nyo lang Nagkukwentuhan na naman kayo. Siguro pinag-uusapan nyo na naman yung bagong tindera Hindi naman kagandahan. Tigil-tigilan nyo na. At nakakaumay na siyang pag-usapan. Tama na yung isang kwentuhan lang. Hindi yung paulit-ulit. Simulan nyo nang i-distribute yung mga isda. Kaysa mga nakatayo kayo dyan. Lalo ka na Trump, pati ikaw Joe.
Itong si Donald, deserve niya magpahinga dahil gwapo naman siya kumpara sa inyo. May dalang kape si Abigail. At nang lumampas sa kanila ay kibit-balikat na lang ang tatlo habang nagkakatinginan. Anong problema nun ni Lumba-Lumba? Hayaan nyo na. Parang hindi pa kayo nasanay dyan kay Abigail. Palibhasa, puring-puri ka ng tao. Halatang-halatang type ka eh. Ngumiti lang si Donald saka nagtuloy-tuloy saka tinapik ang magpinsan. Dahil kailangan na nila mag-distribute ng mga isda. Dumarami na kasi ang mamimili. Maya-maya pa nang matapos na, nagkumpulan muna ulit ang mga kargador sa kanilang tambayan na malapit sa tindahang pinepwestohan ni Abigail. Katapat naman nun ang dating tindahan ni Mang Boy at Aling Inday na pag-aari na ngayon ni Marilag. Tol, kukuha lang kami na Joe ng kape ha. Ikaw ba, gusto mo? Sige nga tol, salamat. Pag-alis ng magpinsan ay pasulyap-sulyap si Donald sa tindahan ni Marilag dahil gusto niya makita ang itsura ng bagong may-ari. Hanggang ngayon kasi ay hindi pa rin niya nakikita ang dalaga na tila ba isang mailap na ibon. Sa wakas ay nakita na nga niya si Marilag matapos merong bumili sa nasabing tindahan. Katulad ng sinabi ni Trump at Joe, simple nga lang ang dalaga. Pero angat na angat ang ganda niya. Talagang walang-wala sa kalingkingan si Abigail. Tila nahalina si Donald sa ganda ng babae. At sa hindi malamang dahilan ay bigla na lang bumilis ang tibok ng puso niya. Dahilan para mapahawak siya rito. Saka napabulong ng wala sa oras. Ano ba tong nararamdaman ko? Nakita ko lang siya. Bigla na lang tumibok ang puso ko. Natigilan siya na magtama ang kanilang mga mata. Dahil doon ay mas lalong bumilis ang tibok ng puso niya. Na para bang may nagkakarerahang mga maliliit na daga. Nang umiti sa kanya si Marilag, dun na nanginig ang kanyang mga tuhod na para bang nanghihina siya ng sobra. Hoy, Donald! Tol! Ayos ka lang ba ha? Natulala ka na dyan. Ha? Ay, nandyan na pala kayo. Medyo-medyo lang naman. Ito na yung kape mo. Inumin mo muna dahil masyado ka na natulala dyan kay Marilag. Ano? Sabi ko naman sa iyo eh. Ang ganda niya ano? Oo, tol. Bumilis nga tong tibok ng puso ko eh. Gagi ka. Love at first sight na yan. Naantala na naman ang pag-uusap nila. Nang biglang umeksena si Abigail na may dalang burger na binili niya sa malapit na burgeran. Napapangiti pa siya kay Donald habang inaabot ang nasabing pagkain. Donald, kainin mo to oh. Bagay dyan sa kape mo. Ha? Salamat. Kitang-kita ang tilang ngiting tagumpay ng babaeng mataba. Subalit napawi rin yun nang biglang mapansin niyang nakatingin na naman si Donald kay Marilag. At ganun din ang magandang dalaga. Dahil doon ay namula ang mukha ni Abigail sa galit. Na akala mo'y bulkang handa ng pumutok. Nang kakagatin na ni Donald ang burger, dinakma niya agad to saka naglakad palayo. Makipagtitigan ka na lang sa kanya at baka mabusog ka pa. Padabugtong naglakad palayo sa kanila at pumasok sa tindahan nito. Nang makita naman yun nila Trump at Joe, ay napatingin lang sila kay Donald bago magtawanan. Langiya, nakita mo yun, tol? Dabog ng dabog si Lumba-Lumba eh. Parang umuga yung lupa eh. Ikaw ba naman kasi, Donald, may burger ka na, pero kung saan-saan ka pa rin nakatingin. Mapangasar ka rin talaga eh, no? Totoo naman yung mga sinabi ko. Bahala ka na nga dyan. Uminom na lang ng kape si Donald dahil pumasok na rin ulit sa loob ng tindahan si Marilag. Maya-maya pa ay narinig na nila kung paano na naman magbunganga at magparinig si Abigail.
Natawa na lang ang ibang mga nasa talipapa na nakakarinig. Dahil kilalang kilala na nila ang ugali ng matabang babae. Ayaw na ayaw talaga nitong nasasapawan siya ng kahit sino. Lalo na kung baguhan. Umiling-iling na lang sila Donald, Trump at Joe habang pinakikinggan ng ingay ni Abigail. Na tumigil din pagdating ng ilan niyang customer. Maya-maya pa nang maubos na ang iniinom na kape ay muling lumabas si Marilag. At nagkatinginan na naman sila ni Donald. Hindi maipaliwanag ng maskuladong binata dahil tila naghahati ang kanyang pakiramdam. Habang nakakangitian at nakakatitigan ng magandang babae, may parte na tuwang-tuwa siya. At may parte rin na parang takot na takot sa hindi malamang kadahilanan. Hindi na lang niya to pinansin. Dahil nagpapaalam na rin sa kanya ang magpinsan. Tol, mauna na muna kaming uuwi ah. Magpapahinga talaga ako ngayon ng maaga para makabawi sa hangover. Sige tol, ingat kayo sa pag-uwi ah. Yung dalaw natin kay Estigoy ah. Oo sige, basta sabihan mo lang ako. Pag-alis ng magpinsan ay tumulong-tulong pa saglit si Donald sa ibang pwesto. At nang tapos na ang kanyang trabaho ay naglinis na rin siya ng katawan bago umalis ng talipapa. Eksaktong 6:00 ng gabi kumain na muna siya ng mami na malapit sa talipapa. Nang pauwi na siya sa bahay ay nakasalubong niya sa arko si Pia. Nakasama si Aling Carmen at Aling Betcha. Hinintuan niya ang tatlo para kausapin. Oh, saan kayo pupunta, Pia? Nandun na raw yung kabaong ni Estigoy. Etong sila Aling Carmen at Aling Betcha, nag-ahaya na rin magpunta ron dahil atat na makausap si Aling Rufa. Ah, ganun ba? Sumama ka na dahil sasaglit lang naman tayo. Hindi rin ako pwede makipagpuyatan ngayon dahil may racket pa ako bukas ng umaga. Sige, sasama na ako. Iiwan ko lang tong bisikleta sa bahay. Hintayin niyo ako ah, saglit lang naman ako eh. Hinintay nga siya ng tatlo. At makalipas lang ang higit 10 minuto ay nakabalik na siya sa arko. Saka sila nagpunta sa katabing baryo para makipaglamay sa burol ni Estigoy. Pagdating sa lamay, nang pumwesto sila sa isang mesa, nagbigay agad si Aling Rufa ng mga ngata kaya nagpasalamat silang apat. Nanghiram na rin sina Aling Carmen at Aling Betcha ng baraha dahil gusto nila maglaro ng tong-its. At para hindi ma-out of place, nang makita si Donald ng iba pang tropa na nakakalaro nila sa basketball, tinawag siya ng mga to at inalok ng inuman. Nahiya naman siyang tumanggi kaya napao na rin siya. Mga tol, hindi lang ako masyadong magiinom ha. Maaga pa kasi kami bukas sa talipapa. Baka tanghaliin na naman ako ng gising kung magkataon. Habang nakikipagtsismisan si Pia at naglalaro naman ng baraha sina Aling Carmen pati Aling Betcha, nakikitawa naman si Donald sa mga kainuman dahil sa kanilang pinagkukwentuhan. At sa pagpapatuloy ng kanilang inuman at kulitan, saglit na tumayo ang maskuladong binata para umihi. Naglakad siya ng ilang hakbang palayo sa pwesto ng inuman. At nang marating na niya ang kambal na puno ng manggang matayog na nasa tapat lang ng bahay ni na Estigoy, ay sa kanya binuksan ng zipper at umihi. Noong unay tahimik lang siyang pasimpleng bumubulong habang umiihi. Tabi-tabi po, Nuno. Makikihilam po. Hindi pa man siya natatapos ay naramdaman na niyang yumugyug ang puno. Na parang merong sumamparo na mabigat na bagay. Napatingala siya at nagmasid-masid sa itaas. Hanggang sa mapansin niya naglaglagan ng ilang dahon. Kaya naman iginala niya pa ang paningin. Pero wala naman siyang nakita roon. Nang pabalik na ay napansin niya mula sa tabi ng pintuan si Marilag na nakatayo lang doon at pasilip-silip sa lamay. Anong ginagawa rito ni Marilag? Kilala niya ba si Estigoy? Dahil doon ay nilapitan niya si Pia at saka binulungan tungkol sa nakita. Pia, nakita mo ba yon?
Si Marilag yun, di ba? Bakit nandito siya? Magkakilala ba sila ni Estigoy? Saan? Wala naman akong makita. Ha? Nang muling lumingon si Donald sa pintuan, wala na nga ron si Marilag. Iginala pa niya ang tingin para makasiguro. Pero hindi na niya talaga nakita ang magandang dalaga. Dahil tuloy doon, pasimple siyang tinapik sa tagiliran ng baklang maton. Bago magsalita na tila ng bubuyo. Ikaw ha, Donald ha? Siguro gandang-ganda ka rin doon kay Marilag no? Pati rito nakikita mo eh. Natitipuhan mo na no? Ewan ko sa'yo. Sige na nga at babalik na ako sa inuman. Nang palakad na ang maskuladong binata pabalik sa inuman ng mga katropa, nagulat siya nang makita mismo mula sa kambal na puno ang imahe ni Estigoy. Napaikot-ikot. Hindi niya alam kung anong mararamdaman niya, kaya hindi siya agad nakakilos. Nagpalakad-lakad lang ang nasabing kaluluwa. Pabalik-balik sa tapat ng nasabing puno. At nang lumingon to sa kanya, bigla siyang napasigaw ng wala sa oras. Dahil doon nawalan siya ng balanse. At muntik nang matumba. Mabuti na lang nakahawak siya sa upuan at naalalayan kagad ng isang katropa. Napatingin din tuloy ang ilang mga taong naroon. Kabilang na sina Pia, Aling Carmen at Aling Betcha. Ay, lintik naman! Kasabay noon ay ang pagsampa ng malaking itim na pusa. Tumitig pa to sa kanya ng matagal bago naglakad palayo sa kadiliman. Anong nangyari sa'yo, Donald? Kung makasigaw ko naman dyan, para pusang itim lang eh. Lasing ka ba kagad, ha? Nagulat lang ako sa pusa. Langya na yan. Matapos makapagpagpag ng damit, saka muling bumaling si Donald sa kambal na puno. Nakita pa rin niyang naroon si Estigoy. At katulad kanina, paikot-ikot pa rin to. Hanggang sa makita na lang niya na merong humatak na kung anong maitim na nilalang. Dahilan para biglang mawala ang kaluluwa. Makailang beses niyang kinusot-kusot ang mata niya. Pero totoo talaga ang kanyang mga nakita. Kaya naman sumilay ang matinding kaba sa kanyang dibdib. Nang muli siyang tagayan ng tropa ay tumanggi na siya. Dahil hindi na maganda naging pakiramdam niya. Hinintay na lang niya si Pia. Pagkatapos nun ay nagpaalam na silang umuwi. Habang naglalakad sila, hindi na siya mapakali. Hindi lang niya ipinahahalata sa mga kasama ang nakita niya kanina. Dahil ayaw niyang matakot ang mga to. Kaya pag-uwi ng binatang maskulado sa kanilang bahay, doon niya pinagnilay-nilayan ang mga nangyari kanina. Nawala din tuloy agad ng tama sa kanya ng alak. Totoong nakita ko yung kaluluwa ni Estigoy kanina eh. Hindi ako pwede magkamali, totoo yun. Pero ano yung humatak sa kanya kanina? Yung itim na parang usok na hindi ko maintindihan kung ano. Dahil sa nakakakilabot na pangyayari, hindi tuloy dinalaw ng antok si Donald. Kaya kinabukasan pagpasok niya sa trabaho, malamya ang kanyang galawan. Nang makita siya ni na Trump at Joe na ganon ay nagtaka ang mga to. Pero hindi naman niya masabi ang totoong dahilan kung bakit siya hindi nakatulog. Alam niyang pagtatawanan lang siya, lalo na ni Trump. Kaya nagdahilan na lang din siya ulit katulad ng madalas niyang ginagawa. Napansin din siya ni Abigail kaya't lumapit to sa kanya at nagbigay ng biskwit at soft drinks. Nag-alala kasi ang matabang babae para sa kanyang kalagayan. Kainin mo yan at ubusin para bumalik ang lakas mo. Ikaw naman kasi nakipaglamay ka pa rin sa Estigoy na yon at uminom. Alam mo namang may pasok ka pa ngayon. Salamat dito ha, Abigail. Napakamaalalahanin mo talagang tao. Walang inimin. Bakit ganyan ka magsalita?
Ikaw kasi eh. Sige na, babalik na ako sa tindahan. Basta kung may kailangan ka, sabihin mo lang sa akin, ha? Sige, sige. Pag-alis ng babaeng mataba ay saka naman siya inokray-okray ni Trump. Anak ng tinapa, tol. Patay na patay talaga sa'yo ang si Lumba-Lumba no? Pakasalan mo na kaya para kahit hindi ka na magkargador, instant magkakatindahan ka na kaagad. Sira ulo ka talaga. Puro ka kalukuhan. Sa praktika lang tayo, syempre. Pero teka, nagpunta ka na pala dun sa lamay? Sino kasama mo? Di yung liga ng mga chismoso-chismosa. Nakita kasi ako nila Pia sa arko kaya niyaya na nila ako. Ganun ba? Sa huling lamay lang tayo pumunta ulit. Hindi na sumagot si Donald. Dahil hindi rin niya kasi alam kung babalik pa siya ron o hindi na. Matapos ang mga naranasan. Mabilis na lumipas ang oras. Habang nagmimerienda ang tatlo, sinamantala ni Donald na lumapit sa tindahan ni Marilag. Meron lang siyang gustong itanong sa dalaga. Nang muli magtama ang kanilang paningin, kumabog na naman ang kanyang dibdib. Pero pinilit niya maging mahinahon bago magsalita. Ikaw si Marilag, hindi ba? Oo, ako nga si Marilag. Bakit, meron ka bang gustong bilhin? Wala naman. Ako nga pala si Donald. Gusto ko lang makipagkilala at saka may itatanong sana ako sa'yo eh. Okay lang ba? Okay lang. Wala namang problema basta kaya ko lang sagutin ha. Mas lalong nabighani si Donald nang umiti ng tipid ang dalaga. Mas lalo kasing lumitaw ang angking kagandahan nun. Hindi tuloy agad nakapagsalita ang maskuladong binata. Dahil muli na namang kumabog ang puso niya. Okay ka lang ba, Donald? Akala ko meron kang itatanong. Bakit parang wala ka ng kibo? Pasensya na ha. Itatanong ko lang sana kung kilala mo si Estigoy. Yung namatay naming kakilala. Parang napansin kasi kita rong kagabi sa lamay. Nagpunta ka ba ron? Doon sila sa kabilang baryo nakatira. Pasensya na, Donald ha. Dito nga sa sitio Balagbag wala pa ako masyadong kakilala eh. Doon pa kaya sa kabilang baryo? Sabi ko nga eh, bagong salta ka nga lang pala. Pasensya ka na sa walang kwentang tanong ko ha. Ang kwela mo eh no? Gusto mo ba magkape? May nakahanda na ako ron sa loob. Ititimpla na lang. Sige. Hindi ko yung tatanggihan. Basta galing sa'yo. Ilang saglit pa nga pagkaabot ni Marilag ng tasa kay Donald. Eksakto namang nakita yun ni Abigail. Kalalabas lang na matabang dalaga sa tindahan. At yun kaagad ang bumungad sa kanya. Kaya umusok na naman ang kanyang tenga na para na namang bulkang sasabog. Nakita rin ng magpinsan ang pamumula ni Abigail. Kaya natawa na lang sila habang sinesenyasan si Donald na walang kamalay-malay. Narealize na lang ng binatang matipuno na nasa likuran ng matabang babae nang makarinig sila ng kalampag. Sabay-sabay silang napalingon doon. At ganun na lang ang gulat nila nang meron nabasag na kung ano sa tapat ng tindahan ni Abigail. Okay ka lang ba, Abigail? Ano yung nabasag? Wala kang pakialam! Magkape ka lang dyan hanggang gusto mo! Nag-walk out na ang malusog na babae. Kaya nagkatinginan na lang sila ni Marilag na walang idea sa mga nangyayari. Nang maubos na ang kape ay nagpasalamat na si Donald sa magandang dalaga bago bumalik sa mga kasama. Pucha, tol. Nakita mo kanina yung mukha ni Abigail? Inggit na inggit sa inyo ni Marilag eh. Inggitera talaga yung lumba-lumba na yan eh. Sobrang patay na patay sa'yo. Kaya ang tindi ng ngit-ngit niya kanina eh. Kahit kailan ka talaga, tol. Huwag mo na nga asarin yung tao. Dapat lang sa kanya yun. Pero maniwala ka sa akin, tol. Nung nakita ko kayo ni Marilag, parang bagay kayong dalawa. Isang gwapo at isang maganda.
Sigurado magiging maganda ang lahi nyo. Kaya ligawan mo na. Pasaway ka, tol. Kinausap ko lang yung tao. Nagtanong lang ako. Iba yung nakita namin eh. Kita mo naman si Abigail. Pulang-pulay mukha sa sobrang inis at inggit. Iniisip niya siguro, sana siya yung kasama at kausap mo. Pero kahit anong gawin niya, putya tol. Pwera pang lalait, ang itim ng batok niya. Napailing na lang si Donald dahil sa sinabi ng kaibigan. At pagkatapos nun ay bumalik na sila sa pagtatrabaho habang patuloy na nag-aasaran. Maya-maya pa nang matapos na sila, eksaktong nakita ni Donald Trump si Joe na nakikipagbangayan kay Abigail. Hindi nila alam ang pinagmulan ng gulo kaya nakiawat na lang sila. Hoy Trump! Pagsabihan mo yung pinsa mo na umayos-ayos siya dahil namumuro na siya sa akin. Isang-isa na lang talaga dahil may kalalagyan siya. Nakakapikong kayo ah. Magsialis na nga kayo sa harapan ko. Hindi na nga nila masyado pinansin si Abigail. Inawat na lang din nila si Joe na tila papatulan pa ang matabang dalaga. Pagkaalis nila ron, nagkayayaan na nga silang magpunta sa lamay. Pero tumanggi na si Donald. Nagdahilan na lang siyang may gagawin kaya hindi na rin siya pinilit na magpinsan. Nailibing na lang si Estigoy, hindi na nga bumalik dun si Donald. Dahil ayaw na niyang makakita ng kung ano. Lunes ng madaling araw pagpasok ni Donald sa trabaho. Bumungad kaagad sa kanya masamang balita mula mismo kay Trump. Nasa pagamutan daw kasi si Joe. Dahil inaapoy ng lagnat at kinumbulsyon na rin. Ang hinala ay na dengue o na malaria ang lalaki. Dahil sa mga sintomas na may kinalaman sa ganong sakit. Pero para kay Trump, iba ang dahilan ng pagkakasakit ng kanyang pinsan. Paano mo naman nasabi ang mga naisip mo, tol? Naalala mo di ba yung araw na nagtalo si Joe at Abigail? Simula rin nung araw na yun, kinagabihan, nagsimula ng hindi gumanda ang lagay ng pinsang ko. Alam naman natin na may history yung lumba-lumba na yan eh. Na pinakulam niya yung sarili niyang kamag-anak, na galit sa kanya hanggang ngayon. Ano ka ba naman? Chismis lang naman yun at walang pruweba. Basta, malakas talaga ang kutob ko na may kinalaman siya sa pagkakasakit ng pinsang ko. Kaya ikaw mag-iingat ka na dyan. Lalo na ngayon, nainggit siya sa inyo ni Marilag. Sigurado isang araw, may gagawin na lang yan sa'yo o kaya kay Marilag. Ay, magtrabaho na nga lang muna tayo. Mapapatunayan ko rin sa'yo na tama ako. Maghintay ka lang, tol. Ilalabas ko ang baho ng lumba-lumba na yan. Loko-loko ka, anong binabalak mo? Huwag mong papasukin yung tindahan nila. Baka mamaya mapagbintangan ka pang magnanakaw. Hindi na umimik si Trump. Pagkainom nito ng kape ay bumalik na siya sa pagtatrabaho. Kaya naman nag-alala ng husto si Donald para sa kaibigan. Pagsapit ng hapon ay nagulat ang lahat nang makita ang tindahan ni Marilag. Na nabasag ang halos lahat ng mga itlog. Walang nakakita kung sino ang gumawa nito. Kaya naman nanlumo ang magandang dalaga. Sa kabilang banda nang mapasulyap si Donald sa tindahan ni Abigail, nakita niya ang tuwa sa mukha ng matabang babae. Na kahit itanggi nun, ay halatang siya ang gumawa ng paninira ng mga paninda ni Marilag. Sabi ko naman sa'yo, tol kakaiba talaga ang ugali niyan si Abigail. Sa sobrang pagkainggitera niyan, gagawin niya ang lahat para siya lang mapansin ng mga tao. Nambibintang ka na naman, wala pa naman tayong pruweba eh. Hindi pa pruweba yung pangiti-ngiti niya, ha? Tignan mo yung tsura, tuwang-tuwa pa ang bruha. Tulungan na lang natin si Marilag para may maganda ka namang maiambag. Tinulungan na nga nila ang magandang dalaga sa pagkuha ng mga nabasag na itlog. Inilagay nila sa malaking mangkok ang maaari pang mapakinabangan. Ang mga maaari pang maibenta sa murang halaga na may mga crack ay hiniwalay din nila. At ang mga hindi na talaga mapapakinabangan, inilagay na sa itim na supot.
Dahil sa pagtulong na yon ay mas lalong nagngit-ngit sa galit si Abigail. Lalo na nang makita niya na tila mas lalong nagkamabutihan sina Donald at Marilag. Buwisit talaga! Napalingon sila nang marinig ang pagsigaw at pagdadabog ng matabang dalaga. Alam na ni Trump na nagsiselos at naiinggit na naman yun. Kaya natawa na lang siya nang wala sa oras. Langya, tol. Akala niya nagtagumpay na siya, no? Hindi niya alam, dahil sa ginawa niyang to, mas lalo lang naglapit ang loob niyo ni Marilag. Huwag kang maingay dyan at baka marinig ka ni Marilag. Baka kung ano pang isipin. Lalo na at wala pang ebidensyang si Abigail ang nagsira nitong mga itlog. Donald, Trump, maraming salamat sa pagtulong nyo ha. Mukhang nakaabala pa ako sa trabaho nyo. Kung pwede kang araw sanang ayaan itong kaibigan ko na sumabay na pauwi. Nako, hindi naman. Tapos na naman kami. Pauwi na nga kami kung tutuusin. Kung pwede kang araw sanang ayaan itong kaibigan ko na sumabay na pauwi. Uy, sira ulo ka. Nang tumawa ang magandang dalaga, natigilan sila pareho at napatingin na lang dito. Lalo lang tuloy na bighani si Donald. Dahil mapangakit talaga ang ngiti ni Marilag. Gustuhin ko man pero hindi pa ako pwedeng umuwi eh. Hindi bale sa susunod. Siya sige, mag-aasikaso pa ako ah. Salamat ulit sa tulong. Namumulang umalis ang magkaibigan sa tindahan. Habang si Abigail naman na nakatingin mula sa loob ng tindahan nito, ay ngit-ngit na ngit-ngit sa kanyang mga narinig. Pasado 6:30 ng gabi. Papasok na ng bahay si Donald nang muli na naman siyang sinalubong ni Pia na may hatid na balita. Oh, ano nga ten, Pia Chikadora? May bago kong balita sa'yo tungkol kay Estigoy. Pagkatapos kasi nung libing, may nagpunta ron. Si Mang Biden. Yung kilalang albularyo doon sa Ibayo. Oh, bakit naman may paalbularyo? Kasi gusto makasiguro ni Aling Rufa kung ano ba talagang dahilan kung bakit nagpakamatay si Estigoy. Gusto sana nilang ipatawag yung spirito dahil hindi pa naman daw nakakatawid. Kasi wala pang 40 days. O tapos, ano nangyari? Ang kwento ni Aling Rufa, pagpasok pa lang daw ni Mang Biden sa bahay nila, nakaramdaman na niya yung mabigat na puwersa. Pagkatapos ng maiksing seremonya, nalaman nga ng albularyo na nabiktima si Estigoy ng isang hukluban. Hukluban? Ano yun? Isa raw yung klase na mangkukulam na may kakayahang magpalit ng anyo sa kung anong gusto niya. Ang mga hukluban ay kayang magbigay ng sakit sa isang tao sa pamamagitan lang ng salita o palipad hangin kung tuwagin. Parang nakakatakot naman pala. Pero sino namang gagawa nung kay Estigoy? Ang bait-bait kaya ng taong yun. Ang sabi nga raw ni Mang Biden, wala namang pinipili mga mangkukulam. Mabait man o masama, basta kung bibiktimahin nila, ay bibiktimahin nila. Ang malas naman pala ni Estigoy. Kung sino pa talaga yung mabait, sila pa yung unang napapahamak eh, no? Minsan hindi rin talaga patas ang mundo. Ganyan talaga ang buhay. Siya nga pala, bakit di ka nagpunta ron sa huling lamay ha? Hindi ka rin nakipaglibing. Tinatanong kita kina Trump at Joe, pero hindi rin daw nila alam kung anong dahilan mo. Ano nga bang dahilan? Ba't hindi ka nagpunta ha? Biglang nag-iba ang timpla ng mukha ng binata pagkarinig sa sinabing yun ni Pia. Nang mahalata siya ng baklang mato na biglang sumeryoso, lalo yun na curious at mas naging mausisa. Kilala kita, Donald. May hindi ka sinasabi sa akin. May problema ba, ha? Hindi ko alam kung paano to sasabihin eh. Pero wag na muna sana makakalabas tong sasabihin ko, Pia. Ano kasi, ang totoo niyan, nung unang lamay, nakita ko mismo yung kaluluwa ni Estigoy. Doon sa kambal na puno ng mangga sa tapat ng bahay nila. Kaloka ka? Totoo ba yung sinasabi mo, Donald? Nakakatakot naman yan. Meron ka bang third eye? Hindi ko rin alam kung totoo yun o hindi. Naalala mo yung bigla ko napasigaw nung nasa lamay tayo? Yun,
Yun yung oras na nakita ko yung kaluluwa ni Estigoy. Base sa mga nakita ko, hindi mapakali yung kaluluwa kasi paikot-ikot yun sa kambal na puno eh. Hanggang sa may bigla na lang humigit na itim na usok na hindi ko alam kung ano. Tapos nawala na lang parang bula. Hala ka, nangilabot ako sa mga sinabi mo, Donald. Na-stress yung beauty ko bigla sa takot. Bakit ngayon mo lang sinabi to? Ikaw talaga. Baka mamaya malipat sa'yo ang kung ano man sumpa. Hindi kaya may gustong sabihin sa akin si Estigoy? Ano sa tingin mo, Pia? Bakit hindi natin ikonsulta kay Mang Biden? Ano sa tingin mo? Nag-aalala ako sa iyo eh. Baka mamaya may kung anong sumpa pala yung galing sa hukluban. Huwag mo naman akong takutin masyado. Pero palagay ko wala naman siguro yun kaya saka na lang. Nagpeke ng ngiti ang binatang maskulado para ipakita kay Pia na ayos lang ang lahat. Nang matapos na sila mag-usap, nagpaalam na siya kay Pia dahil may inuman pa sila ni Trump. Nagbike kaagad siya papunta sa bahay ng kaibigan kung saan naabutan niya tong naghahalo ng tuba na iinumin nila. Tumigil saglit si Trump at tumingin sa kanya habang inaayos ang bisikleta sa isang gilid. Nang makaupo na siya, sa kanya inabot sa kaibigang kulot ang biniling pulutan sa kanto. Pagkatagay na pag-usapan nila saglit ang tungkol sa lagay ni Joe sa ospital. Kumusta na pala yung pinsan mo, Tol? Anong balita kay Joe? Nagagaling lang dito ni Tia Immaculada. Ang sabi, hindi pa rin daw okay si Joe. Nagrekomenda na nga yung mga doktor na ilipat na siya sa syudad dahil kulang ang mga kagamitan sa ospital natin dito sa bayan. Kailan naman daw ililipat? Dumalo kaya tayo bukas? Total, wala namang pasok dahil sarado ang palengke. Plano ko talaga yan. Dadaanan kita bukas sa inyo pagkatapos naman ng halian. Sige, Tol. Walang problema. Oh, shot na. Salamat. Pero alam mo, Tol, hindi talaga ako naniniwala na ordinaryo itong nangyari sa pinsan ko. Parang ang bilis kasi masyado eh. Nakakapagtaka. Kaya sigurado kung may kilalaman dito yung lumba-lumbang inggeterang tinderang Abigail na yun eh. Yan ka na naman sa pambibintang mo, Tol eh. Mamaya niyan may makarinig pa sa'yo. At makarating niya sinasabi mo, mayayari tayo niyan. Patutunayan ko talaga na burhilde ang Abigail na yan. Tsaka alam naman ng mga taga sa atin yung ginawa niya noon eh. Hindi malayong gawin niya rin yun sa pinsan ko. Lalo na at nagkaroon sila ng hindi pagkakaunawaan. Pero maliit na bagay lang naman yata yung pinagtalunan nila. Walang maliit na bagay kay Abigail, alam mo yan. Kaya ikaw, mag-ingat-ingat ka rin. Sinasabi ko sa'yo. Pati yung si Marilag, pag-ingatin mo rin. Dahil sa sobrang pagkainggitera nun ni Lumba-Lumba baka ipakulam niya rin si Marilag. Huwag na nga muna natin pag-usapan yan. May naaalala lang ako pagdating sa kulam-kulam na yan eh. Alam mo bang sabi nung albularyo nagpunta sa bahay ni Aling Rufa na biktima raw ng hukluban si Estigoy? Ikinuwento nga ni Donald ang tungkol doon. At sa pagpapatuloy ng inuman ay nauna na namang malasing si Trump. Katulad na nangyayari sa tuwing nagiinuman sila. Hindi na rin nagpakalasing si Donald dahil magbibisikleta pa siya pauwi. Maya-maya pa nang nakatulog na si Trump sa kubo, ay nagpaalam na lang siya sa asawa nito. Nang pauwi na'y napadaan ulit siya sa crossing, kung saan kitang-kita na naman ang burol. Bilog na naman ang buwan na nagdidilig ng liwanag sa buong kapaligiran. Pag-alulong ng aso ay napalingon na naman si Donald sa pinakatuktok ng burol. Doon ay nakita na naman niya ang mahiwagang babae na nakatayo roon. Pati ang mapula-pulang aura na nakapalibot dito. Dahil doon ay gumapang na naman ang matinding kilabot sa buo niyang pagkatao. Pero sa kabilang banda ng kanyang isipan, nakukuryos siya kung sino nga ba ang mahiwagang babae sa tuktok ng burol. Para rin tuloy na wala ang tama ng alak dahil doon, kasabay ng mga katanungan niya sa sarili. Hindi kaya yung babaeng yun ang tinutukoy ni Mang Biden na hukluban? Natigilan na siya nang muling magawi sa kinaroroonan niya ang tingin ng mahiwagang babae. At sa hindi malamang kadahilanan,
Narinig pa niya kung paano tumagbigkas ng mga salitang mas nagpatayo ng kanyang mga balahibo. Kakaiba ang mga winiwika ng babae na para bang nag-oorasyon. At nang mapagtanto nga ni Donald na hindi yun normal, umiwas kagad siya ng tingin. Siya nga siguro yun. Binilisan niya ang pagbibisikleta hanggang sa madaanan niya ang bahay ni Joe. Nang paliko na siya roon, muli na naman niyang narinig ang alulong ng aso. Dahil doon mas binilisan niya ang pagpidal habang nagmamasid-masid sa mapunong kapaligiran. Bigla na lang kasing sumagi sa isip niya ang nakitang kaluluwa ni Estigoy nung lamay. Putya naman, bakit ba alulong ang aso? Kanino ba yun? Nakakakilabot naman. Napamura siya dahil naalala niya ang kwentuhan ng liga ng mga tsismosa noon. Na ayon kay Pia, ang pag-alulong ng aso ay senyales o pagtatawag ng kamatayan. Nangilabot ng husto ang binatang maskulado matapos yung maalala. Kaya mas binilisan pa niya ang pagpidal. Hanggang sa marating na niya ang pinakamadilim na bahagi ng daan pauwi sa kanilang bahay. Anak ng tukwa, dito pa talaga ako napadaan. Napasign of the cross siya nang wala sa oras. Dahil patuloy pa rin niyang naririnig ang mga alulong ng aso. Bukod doon, tila naririnig din niya ang kakaibang salita at bulong ng mahiwagang babae na nasa burol kanina. Tinahak niya ang madilim na daan, habang taimtim pa rin na nagmamasid sa kapaligiran. Iba na kasi ang pakiwari niya. Dahil sa mga naririnig na talaga namang nakakapanayo ng mga balahibo. Sa totoo lang hindi naman nabago para kay Donald ang mga katatakutan sa kanilang lugar. Doon na siya lumaki. At bata pa lang ay mulat na siya sa mga kwentong kababalaghan. Subalit mulat at may ideya man sa mga ganong pangyayari. Wala pa naman siyang personal na karanasan patungkol sa mga ganong bagay. Kaya hanggang ngayon hindi pa rin talaga niya mapaniwalaan na nakita niya ang kaluluwa ni Estigoy sa mismong lamay nito. Ito lang din ang unang pagkakataon sa buong buhay niya na makaramdam ng ganitong takot na tila nanonood, sagad sa kaibuturan ng kanyang buto. Kung alam ko lang hindi na sana muna ako nakipag-inuman kay Trump. Ang lala nito mga nangyayari ngayon Napakamot ulo na naman siya habang nagpapatuloy sa pagbibisikleta pa uwi ng bahay. Nang nasa kalagitnaan na siya ng mapuno at madilim na daan, ay mas dumami pa ang naririnig niyang alulong. Kaya mas binilisan pa niya ang pagpidal na hindi na alintana kung ano ang madadaanan. Hindi na rin siya lumingon-lingon sa kung saan-saan, sa takot na may kung ano na naman siya makita. Maya-maya pa nang tumigil ang pag-alulong ng aso. Bigla namang humangin ng malakas. Dahilan para mapatingin siya sa itaas, kung saan ay kitang-kita niya ang pagsayaw ng mga dahon sa puno, pati na rin ang bilog na buwan. Pagtampi ng hangin sa kanyang balat ay mas tumindi ang kilabot na kanyang nararamdaman. Ang mga balahibo niya sa braso at batok ay muling nagtaasan. Kaya napahima siya sa bahaging yun, habang nagmamadali sa pag-uwi. Puta naman bakit parang ang layo-layo pa ng bahay namin? Kanina pa ako nagbabike. Nasabi niya yun dahil pakiramdam niya. Kanina pa siya nagbabike sa madilim na bahagi ng daan. Pero hanggang ngayon ay hindi pa rin siya makarating sa kanilang bahay. Nang tumigil na ang malakas na hangin, saka lang napansin ni Donald na para bang may anino ng babae na nasa gilid ng daang tinatahak niya. Kaya mas lalo siyang kinabahan. Sa sobrang taranta, muntik na siyang masemplang. Mabuti na lang ay mabilis niyang naibalanse ang bisikleta. Kaya nagpatuloy lang siya sa pagpidal. Hanggang sa maramdaman na nga niya na para bang may sumusunod sa likuran niya. Bumilis ang tibok ng puso niya. Subalit hindi niya ipinahalata ang matinding takot.
Hanggang sa marinig na naman niya ang kakaibang boses. Alam niyang galing to sa misteryosang babae dun sa burol. Kaya napasigaw na siya nang wala sa oras. Hoy, kung sino ka man, lubayan mo kung hukluban ka. Wala akong ginagawang kahit ano sa'yo. Biglang nawala ang mga pabulong at kasunod nun. Nakita na rin niya ang hangganan ng tinatahak na daan. Kahit papano'y naibsan ang kaba sa kanyang dibdib. Hingal at pawis na pawis tuloy siya pag uwi ng bahay. Nawala rin ng tuluyan ang kalasingan niya. Ano ba yung nangyari kanina? Parang ang tagal ko talaga dun sa daan. Samantalang nakabike naman ako. Dapat wala pang 10 minuto nandito na ako sa bahay. Pagpasok sa loob ng bahay ay nagulat siya pagtingin sa orasan. 1:00 na kasi ng madaling araw. Samantalang umalis siya sa bahay ni Trump ay mag-aalas 11 pa lang. Paano nangyaring halos 2 oras ako nagbike? Langya, paano nangyari yun? Litong-lito siyang napasalampak sa kama. At napatingin sa kisame habang hindi pa rin makapaniwala sa mga nangyari. Tumahimik siya saglit. At pagkatapos ng ilang minutong pagtingin sa kisame, tumagilid na ng higa ang binata at pumikit. Pilit rin niyang inalis sa isip ang mga nangyari kanina lang. Subalit napadilat din siya agad. Matapos ma-realize na pamilyar ang mukha ng babaeng nakita niya kanina sa itaas ng burol. Parang kahawig ni Abigail yung babae. Hindi kaya tama yung sinasabi ni Trump tungkol sa kanya? Kung ganun siya yung hukluban, ano ba tong naiisip ko? Anak ng toko talaga oh. Pagkalipas pa ng ilang minuto ay nakatulog na siya ng mahimbing dahil sa matinding pagod. Kinabukasan pagkatapos mananghalian, gumayak na si Donald at naghintay sa kaibigang si Trump. Pupunta kasi sila sa ospital para dalawin si Joe. Pagdating ng kaibigan niyang kulot ay hindi maipinta ang mukha nito. Kaya dali-dali niyang nilapitan. Tol, bakit ganyan ang mukha mo? Ano nangyari? Si Joe, tol, patay na. Kanilang daw mga 10:00 ng umaga, sabi ni Tia Immaculada. Ha? Lintik, paano nangyari yun? Nagkaroon na raw ng komplikasyon eh. Hindi rin talaga matukoy ng doktor kung ano ang pinakasakit ng pinsan ko. Kaya ganun. Umantong siya sa pagkamatay. Pucha talaga. Hindi na napigilan ni Trump ang maiyak. Kaya inalo-alo na lang muna siya ni Donald. Hindi na rin muna sila tumuloy. Sa halip ay nanatili lang sila sa bahay. Habang pinapakalma niya ang kaibigan. Galit na galit kasi si Trump. At ang sinisisi ay si Abigail kung bakit namatay ang kanyang pinsan. Siguradong siya ang dahilan kaya nagkasakit yung pinsan ko at namatay. Walang niyang babae yun. May araw rin siya. Tol, luminahon ka lang muna. Wala pa naman tayong sapat na ebidensya kung totoong pinakulam niya nga si Joe. Huwag mong masyadong pairalin yung galit mo. Dahil baka mamaya kung saan pa mapunta yan. Talagang may mapupunta ng galit kong totol. Hindi ako papayag na hindi ko maiganti ang pinsan ko. Kapag nalaman ko talaga na totoong may kinalaman yung lumba-lumba na yun, babasagin ko mukha niya kahit babae pa siya. Anong meron dito? Ba't ka umiiyak, Trump? Ikaw pala, Pia. Ano kasi? Patay na si Joe. Ha? Totoo ba yun, Trump? Tumangutango lang si Trump habang nagpupunas ng mga matang patuloy sa pag-iyak. Kondolen sa inyo. Teka, anong kinamatay niya? Parang ang bilis naman ng mga pangyayari. Samantalang nung nakaraan lang nakita ko pa kayo magkakasama. Hindi raw matukoy ng doktor kung ano mismo ang sakit ni Joe. Ang sabi lang daw, komplikasyon sa buong organ niya eh. Kaya walang mahanap ang mga doktor. Ibig sabihin, kinulam talaga ang pinsan ko. Pinakulam siya ng lumba-lumbang inggiterang tendera na yon. Tol, huwag ka muna magsalita ng tapos. Di rin naman tayo sigurado eh. Sino ba yung tinutukoy mo, Trump? Pinagbibintangan niya si Abigail.
Kasi nagkaalitan sila ni Joe bago siya magkasakit at mamatay. Tol, kanina ko pa sinasabi sa'yo, alam nating may history si Abigail sa pangungulam na wala rin namang basehan kaya hindi tayo basta-basta dapat mambintang. Paano pala kung mali yun? Di nakagawa pa tayo ng eskandalo. Bakit hindi nyo lang tanungin si Mang Biden? Sasamahan ko kayo. Kung gusto nyo talagang malaman ng totoo. Ako man din Naku-curious kung ano nga bang totoong ikinamatay ni Joe. Dahil sa mungkahing yun ni Pia, nagkasundo sila na magtungo sa ibayo para kausapin si Mang Biden. Pasado 6:00 na ng gabi na marating nila ang bahay ng matandang albularyo. Nasa pintuan pa lang ay nangingilabot na agad si Donald nang hindi niya alam kung bakit. Pagkakita sa kanila ni Mang Biden ay seryoso silang pinagmasdan nun. Kaya napaiwas ang maskuladong binata ng tingin. Piolo, ano't may kasama ka ngayon? Naglalakihan pa ang katawan ng mga boyfriend mo Makapyolo naman ho kayo. Ang ganda-ganda ko tapos tatawagan niyo akong ganyan. Saka ho Mang Biden, hindi ko mga boyfriend to. Mga kapatid ko ho mga to. May kukonsulta lang po sana kami sa inyo. Pumasok muna kayo rito sa loob dahil baka marinig tayo ng mga elemento sa kung anong pag-uusapan natin. Lagi niyong iisipin na hindi lang para sa ating mga tao ang kasabihan na may pakpak ang balita. Para rin to sa mga nilalang na hindi pangkaraniwan. Pumasok na nga ang tatlo at naupo sa kawayang sofa na matandang Ginoo. Pasimpleng napayakap si Donald sa sarili dahil bigla siyang nilamig sa kakaibang ambience ng kapaligiran. Nagtungo muna sa silid si Mang Biden dahil may kinuha lang itong mga gamit. Pagbalik ay sa kanya muling kinausap ang mga bisita. Ano bang ikukonsulta nyo? Ito ho kasing si Trump, namatay ang pinsan niya kaninang umaga sa ospital at hindi matukoy ng doktor kung ano talagang sakit ng pinsan niya. Ano bang pangalan ng pinsan mo, iyo? Joe Muño po. Gusto ko lang po sanang malaman kung anong totoong kinamatay ng pinsan ko Mahinala po kasi ako na kinulam siya Nang tumitig sa kanila si Mang Biden ay tila nabalot ng matinding katahimikan ng buong paligid. Binasag lang yun mismo ng matandang albularyo na mapaubo ito. May dala ka bang kahit anong gamit mula sa pinsan mo? Pasensya na po kayo. Hindi ko na po naisip yan Ay, hindi na bale. Kumuha ng puting papel ang matandang albularyo at pagkatapos isinulat niya ron ang pangalang Joe Muño. Kumuha rin siya ng mangkok na may tubig at iniligay doon ang nasulatang papel. Pagkalaon ay sinindihan niya ang kandilang puti at saka ipinaikot-ikot sa mangkok habang bumubulong-bulong sa hangin. Makalipas lang ang ilang minuto, nakaramdam na ng kakaiba sina Donald, Trump at Pia. Pagtingin din nila sa mangkok ay tila kumukulo na ang tubig doon. Hanggang sa matunaw ang papel na may pangalan ni Joe. Isang itim na usok ang pumaitaas at nawala rin agad. Nagpatuloy naman si Mang Biden sa pagbulong ng orasyon at tumigil lang siya nang maubos na ang tubig sa mangkok. Nakita ko na kung ano nangyari sa pinsan mo, Trump. Ano pong nangyari kay Joe, Mang Biden? Tama pong hinala ko, di po ba? Nakulam nga ang pinsan ko. Tama ka. Biktima nga ng kulam ang pinsan mo. Kung mapapansin nyo kanina ang itim na usok na nakita nyo, yun ang simbolo na namatay si Joe dahil sa kulam. Nayukom ng binatang kulot ang mga kamao. Matapos na kumpirma na biktima nga ng kulam ang kanyang pinsan. Sinasabi ko na nga tama ako tol. Ang walang hiyang inggiterang tendera na yun. Pinakulam niya ang pinsan ko. Kaya umanda talaga siya sa akin. Huminahon ka lang muna, tol. Paano ko hihinahon? Patay na si Joe. At pinapatay siya ng hinayupak na Abigail na yun. Teka lang, base sa nakita ko kaninang puwersa, hindi taga-baryo ang gumawa nito sa pinsan mo. Nabiktima siya ng isang hukluban at hindi ni Abigail.
Wala rin ako nakikita nag-utos ang tinderang yun na gawin to sa pinsan mo. Mismo nga hukluban ang pumatay kay Joe sa pamamagitan ng pagbibigay ng sumpa. Ang mga hukluban, kadalasan ay gumagamit sila ng matinding salamangka o palipad hangin at kung sino man ang puntirya nila, kapag hindi naagapan, wala pang 1 linggo ay ahantong yun sa kamatayan. Nakakatakot naman po pala. Iisa lang hubang hukluban na tinutukoy nyo na ng biktima kay Estiguet, Joe? Tama ka dyan. Parehong puwersa ang nararamdaman ko at hindi ako po pwedeng magkamali. Kung hindi po si Abigail, sino pong pumatay sa pinsan ko? Sino yung hukluban na yun at bibigyan ko siya ng leksyon? Huwag kang magsalita ng tapos, iyo. Mahirap kalaban ang mga hukluban dahil sa isang salita lang nila. Kaya kanilang patayin. Kung iisa lang gumawa nito kay Estiguet, Joe, ibig sabihin ho ba nito, Mang Biden, may umaaligid na hukluban ngayon sa Sitio Balabag? Ganun na nga. Kaya pala nitong mga nakalipas na linggo, hindi mapakali ang mga alaga kong uwak. Sinasabi ko na nga ba, meron silang gustong ipahiwatig at ngayon na nga nangyayari ang mga yun. Paano po kung magpatuloy ito, Mang Biden? Wala po ba kayong pwedeng ipangontra laban sa hukluban na yun? Kumpara sa ibang mangkukulam, ang mga hukluban ay ang pinakamailap at mahirap matuntun sa lahat. Bukod kasi sa pagpapalipad hangin, kaya rin nilang magpalit ng anyo at itago ang enerhiyang mangkukulam nila. Ibig sabihin, kahit sino sa mga taga-sityo ay maaaring maituring na hukluban. Kahit ako. Namayani na naman ang katahimikan sa buong paligid. At dahil sa mga narinig ni Donald, hindi na niya natiis pa na magsalita. Hindi po ako sigurado pero palagay ko po, nakita ko na ang hukluban. 2 beses ko na siya nakita sa tuktok ng burol. May pulang aura sa palibot niya at bukod pa ron, nakakakilabot siya. Parang kagabi nga po, hinahabol niya ako at narinig ko siya na bumubulong-bulong ng mga salitang hindi ko maintindihan. Ikukonsidera ko ang mga sinabi mo, Donald. Bukas na umaga, pupuntahan ko na sabing lugar para magsuri. Pero may pakiusap muna ako sa inyong 3. Sa ngayon sana huwag niyo munang ipamalita ang mga to sa kalugar natin. Sinasabi ko to sa inyo para maiwasang mataranta at matakot ang mga tao. Matapos magkaunawaan ay nagbigay ng pulang porselas si Mang Biden sa 3. May pendant to na kulay asul na mata at tinatawag na anti-evil eye bracelet. Ipinaliwanag ng matandang albularyo na mabisa ang porselas na yon bilang pangontra. Lalo na sa mga palipad hangin at kung ano pang elemento. Pasado 8:00 na ng gabi nang makauwi si Donald sa kanilang bahay. Hindi na rin niya naihatid ang kaibigan. Pero nagsabi siya rito na makikilamay na lang sa mga susunod na araw. Dahil din tuloy sa mga nalaman ay hindi siya kaagad dinalaw ng antok. Bukod sa nararamdamang lungkot dahil sa pagkamatay ni Joe, nakakaramdam din siya ng pangamba para sa buong sitio Balagbag. Hindi maintindihan ni Donald ang sarili. Pero para bang naaamoy niya sa paligid ang tila nagbabadyang panganib. Kinabukasan ay nagtungo kaagad siya sa talipapa na nakiangkas lang sa tricycle. Dahil biglang nasira ang bisikleta niya. Nang nasa talipapa na nagkape siya agad. Para mabuhay ang dugo at makapagtrabaho ng maayos. Saglit siyang napatingin sa tindahan ni Abigail na hindi pa nagbubukas. Himala yata, hindi pa bukas yung tindahan ni Abigail. Natigilan na siya na makita si Marilag na lumabas naman mula sa tindahan nito. Pagngiti ng dalaga ay nilapitan niya agad yun at binate. Magandang umaga, Marilag. Magandang umaga rin, Donald. Wala yata yung mga kaibigan mo. Si Joe. Ikinalulungkot kong sabihin pero wala na siya. Patay na kahapon lang. Kaya yung pinsan niyang si Trump, hindi rin muna makakapunta ngayon dito sa talipapa. Ganun ba? Sana maging okay lang sila pareho. Siya nga pala,
May idea ka ba kung bakit nakasara pa rin tong tindahan ni Abigail? Samantalang palagi siyang nauunang magbukas sa akin. Ngayon yata parang nahuli siya. Hindi ko nga rin alam eh. Baka napuyat lang o ano. Oh, sayang. Kasi habang maaga pa sana at wala pang masyadong mamimili, kakausapin ko siya. Tungkol naman saan? Nalaman ko kasi na siya yung nanira ng mga paninda kong itlog nung nakaraang araw. Hindi naman ako galit at wala akong balak na pabayaran yun sa kanya. Kakausapin ko lang siya para malaman kung bakit niya nagawa yun. May galit ba siya sa akin o ano? Naku, mas maiging wag mo na siyang kumprontahin tungkol dun. Siguradong babalik ta rin ka lang nun. Atin-atin lang to Medyo may pagkainggitera kasi talaga yan si Abigail eh. Kaya malamang dahil sa inggit kaya niya nagawa yun. Pero syempre, hindi niya naman aaminin yun. Dedepensa lang siya ng dedepensa hanggang sa lumala ang sitwasyon. Eh di mas maganda kung ganun para makita niya ang hinahanap niya. Ha? May sinasabi ka ba? Wala. Sa palagay ko tinatawag ka na nung amo mo. Mamaya na lang tayo mag-usap kung may oras ka ulit. Sige. Umalis na nga si Donald at nanguna na sa pagkakarga kasama ang iba. Nang matapos na isaka siya nakiusyoso sa mga taga-talipapa dahil usap-usapan ng pagkamatay ni Joe. Maya-maya pa sa hindi malamang kadahilanan, bigla na lang siyang nilamig at napatingin sa tindahan ni Marilag. Natigilan na siya at napatingin sa magandang dalagang nakasulyap din pala sa kanya habang nakangiti. Habang nagtatagal ang kanilang pagtititigan ay tila may kung anong aura siyang nakikita sa palibot ng babae. Bigla na lang ding nag-spark ang porselas niya. Kaya napatingin siya rito matapos maramdaman ng mahinang kuryente. Lumipas pa ang mga oras, naging matamlay na si Donald na para bang pagod na pagod. Mabuti na lang din tapos na ang kanyang trabaho. Kaya nagpaalam kaagad siya sa amo. Habang pauwi sa bahay, eksakto naman na nakasalubong niya si Aling Carmen at Aling Betcha. At napansin ng mga ginang na tila namumutla ang kanyang mukha. Nang tanungin siya ng mga to kung ayos lang siya, ngumiti lang siya at tumangutango. Subalit paglagpas sa dalawang ginang ay bigla na lang umikot ang paningin niya at nawalan ng malay tao. Nagising na lang siya na nasa sariling kwarto na. Nakahiga siya sa papag habang nasa harapan si Mang Biden, Pia, Aling Carmen at Aling Betcha. Tatayo sana siya kaya lang ay nagdodoble ang kanyang paningin at nanghihina. Nararamdaman niya rin na para bang may kung sinong bumubulong-bulong sa magkabila niyang tenga. Boses yun namang kukulam na tila hinihikayat siyang wakasan ng sariling buhay. Huwag mo nang labanan, Donald. Isuko mo nang iyong kaluluwa. Sinundan yon ng nakakakilabot na halakak ng mangkukulam. At sa isang iglap, bigla na lang nagbago ang tingin niya sa mga taong nakapalibot. Naging demonyo ang tingin niya sa lahat. Pinagtatawanan siya ng mga yon at iisa lang din ang mga boses at sinasabi, "Huwag mo nang labanan, Donald. Isuko mo nang iyong kaluluwa." Biglang nanginig ang buo niyang kalamnan. At nagsimulang tumirik ang kanyang mga mata. Naalarma naman si Pia, Aling Carmen at Aling Betcha na masaksiyan ng mga yon. Sa isang iglap ay para siyang nakulong sa kadiliman. Pero pareho niyang naririnig ang boses ng mangkukulam at ng mga taong tumutulong sa kanya. Mang Biden, anong nangyayari kay Donald? Kahit may suot na siyang pangontra, nagawa pa rin makapasok ng sumpa ng hukluban. Mabuti na lang at malakas ang resistensya at espiritu niya kaya nalalabanan niya ang palipad hangin. Makinig kayo, Carmen, Betcha. Kumuha kayo ng planggana at lagyan ng maligamgam na tubig. Ikaw naman, Piolo, bigyan mo ako ng panindi sa mga kandila. Madali kayo!
Naalarma si Pia nang marinig niya yon. Kaya halos mataranta siya pagkaabot ng posporo at kandila sa matandang lalaking albularyo. Kasunuran niya ring dumating sina Aling Carmen at Aling Betcha na tangan-tangan na maliit na palangganang may lamang tubig. Kitang-kita rin ang pag-aalala sa kanilang mga muka. Kinuha agad ni Mang Biden ang kandila at posporo. At habang ginagawa ang mga yon, nakikita naman sila ni Donald. Pero walang magawa ang maskuladong binata. Tila kasi nakakulong siya sa isang transparent na piitan. At kahit anong pilit niya na kumawala, ay mas nangibabaw ang malademonyong boses ng mangkukulam na paulit-ulit lang ang binibigkas. Huwag mo nang labanan, Donald. Isuko mo nang iyong kaluluwa. Tigilan mo na ako! Sino ka ba? Huwag mo nang labanan, Donald. Isuko mo nang iyong kaluluwa. Samantala agad sinindihan ni Mang Biden ang kandila. Pagkatapos ay bumulong siya ng kung anong dasal. Nakaantabay lang si Pia sa ginagawa niya. Nang walang ano-ano'y meron siyang naaninag na imahe ng babae. Sa ibabaw mismo ng binatang tumitirik-tirik ang mga mata. Mang Biden, may nakikita kaming imahe. Sino po yan? Yan ang imahe ng hukluban na nagpupumilit mamayani sa katauhan ni Donald. Masasabi kong malakas siya dahil kahit nga may suot na pangontra ay nakaya nitong makapasok. Ano na po mangyayari sa kanya? Manood na lang kayo at magdasal. Muling bumulong sa hangin ang matandang albularyo. Mga salitang siya lang ang nakakaintindi. At nang matapos na ay nagpatak siya ng kandila sa palangganang meron tubig. Mula ron ay nakita nilang umukit ang imahe ng isang magandang babae. Kinuha niya yun at pinakita kay Pia na nagulat matapos mamukhaan ang imahe. Pamilyar ba sa'yo? Namumukhaan mo ba? Ha? Si Marilag yan, Mang Biden! Kung ganoon, itataboy na natin ang huklubang gustong umalipin sa kanya. Muling bumulong si Mang Biden ng mga salitang siya lang ang nakakaintindi. Pagkatapos nun ay hinipan nito ang noo ni Donald ng 3 beses. Kasunod ng pagmarka ng krus sa kanyang noo at dibdib. Ilang saglit pa'y nakaramdam ng kung anong init ng katawan ng maskuladong binata. Feel niya na lumabas ang mainit na bagay na yun sa kanyang kalooban. Kaya medyo guminhawa ang kanyang pakiramdam. Bigla ring nawala ang bagay na kumukulong sa kanya. At ang boses ng mangkukulam ay galit na galit. Hindi pwede to! Hindi pwede to! Akin na ang katawan mo! Akin ka lang, Donald! Akin ka lang! Nang tuluyang maglaho ang hukluban ay bigla na lang napabalikwas ng bangon si Donald. Ganun na nga lang ang tuwa ni Pia, Aling Carmen at Betcha na makitang mabuti na ang lagay ng maskuladong binata. Nagtaka siya nang makita ang apat at wala rin siyang naalala sa mga nangyari. Ano pong nangyari? Bakit nandito kayo, Mang Biden, Pia, Aling Carmen at Aling Betcha? Wala kang maalala sa mga nangyari? Sabi ni na Aling Carmen at Aling Betcha, bigla ka na lang daw bumagsak nung nakasalubong kanila habang pauwi. Naalala ko na nga, pero parang maulap pa rin yung paningin ko eh. Pinainom muna ni Mang Biden ang binata ng katas ng malunggay. At nang makabawi-bawi na ng lakas, ay dun na nga nila sinabi ang tungkol sa hukluban. Hindi makapaniwala si Donald nang malaman niya na si Marilag ang hukluban. Na muntik na makapatay sa kanya at siya ring kumitil sa mga kaibigan niyang sina Joe at Estigoy. Hindi niya lubos maisip kung paano magiging isang hukluban ng ganong kagandang babae na hindi halos makabasag pinggan. Sigurado po ba kayo? Tignan mo tong nabuong imahe sa kandila. Mas lalong nagulat ang matipunong binata sa nakita.
Hindi na nga niya naitanggi na si Marilag talaga ang hukluban. Dahil doon binalikan niya ang mga magagandang usapan nila ng dalaga. Kaya nalungkot din siya at nadismaya. Ano pong gagawin niyo, Mang Biden? Pagpupuyatan ko ang paggawa ng mabisang pangontra para tuluyan siyang mapuksa. Alam kong nalulungkot ka, pero ang hukluban ay isa sa mga tapat na alagad ng hari ng kadiliman. Wala silang hangad na mabuti sa tao, kundi ang makapaghasik ng kasamaan. Sa ganung paraan, ay mas mapapalakas nila ang kapangyarihan ng kadiliman. Hindi na umimik si Donald. Kaya pinayo na ng matandang albularyo na magpahinga na silang lahat. At mahigpit ding sinabihan sina Aling Carmen at Aling Betcha na huwag ipagkakalatan tungkol sa nangyari. Para maiwasan ang pagpapanik ng mga mamamayan sa sitio Balagbag. Bago matulog ay tinunaw muna ang kandilang may imahe ni Marilag at pinahid ang langis nito sa katawan ni Donald. Nakatulog nga ang binata ng mahimbing at pagising ng eksakto 12:00 ng tanghali, nakita niya sa braso ang mga bakas ng kandila na nabuo na ulit. Mas gumaan na rin ang pakiramdam niya. Senyales na wala na talaga ang sumpa ng hukluban. Maya-maya pa'y narinig na niyang kumakatok si Pia. Kaya agad niyang pinagbuksan ito ng pinto. Magandang umaga, Pia. Anong meron? Nabalitaan mo na ba yung nangyari kay Abigail? Ha? Bakit? Ano nangyari sa kanya? Kung gusto mo, sumama ka at pupunta tayo sa kanila. Bilisan mo at magbihis ka na. Nauna nang pumunta rin si Mang Biden para gamutin siya. Kung ganun, nabiktima rin siya ng hukluban? Oo. Sinabi na ni Mang Biden kay Kapitan Adenang tungkol sa pagiging hukluban ni Marilag. Kaya nagpadala na ng mga opisyal para dakpin si Marilag. Ano magagawa ng mga opisyal? Baka mamaya kumapano pa sila. Huwag ka mag-alala. Dahil dalawa sa mga kasama ron ni apprentice si Mang Biden. Sigurado hindi rin basta-basta mapapano mga yun. Mahuhuli nila ang hukluban at matatapos na ang kasamaan niya. Bilisan mo at magbihis ka na. Dahil parating na rito yung tricycle ng asawa ni Aling Carmen. Matapos makapag-ayos ay tinungo na nila ang bahay na kinaroroonan ni Abigail. Sa labas pa lang ay nararamdaman na ni Donald ang mabigat na puwersa ng kasamaan. Naririnig din nila ang paghihiyaw ni Abigail na tila hirap na hirap. Bigla tuloy niyang naalalang huling usapan nila ni Marilag tungkol kay Abigail. Nalaman ko kasi na siya yung nanira ng mga paninda kong itlog nung nakaraang araw. Hindi naman ako galit at wala akong balak na pabayaran yun sa kanya. Kakausapin ko lang siya para malaman kung bakit niya nagawa yun. May galit ba siya sa akin o ano? Naku, mas maiging wag mo na siyang kumprontahin tungkol dun. Siguradong babalik ta rin ka lang nun. Atin-atin lang to Medyo may pagkainggitera kasi talaga yan si Abigail Kaya malamang dahil sa inggit kaya niya nagawa yun. Pero syempre, hindi niya naman aaminin yun. Dedepensa lang siya ng dedepensa hanggang sa lumala ang sitwasyon. Di mas maganda kung ganun para makita niya ang hinahanap niya. Tila na konsensya rin siya matapos mapagsalitaan ng kung ano-ano si Abigail. Kaya napabuntong hininga na lang siya bago bumulong sa sarili. Kung ganun, hindi pala mali ang narinig ko. Sinabi talaga ni Marilag ang mga bagay na yun. Kung siya ang hukluban, posibleng ang ipaparamdam niya kay Abigail ang matinding sakit, lalo na't itong sumira ng mga paninda niya. Donald, tara na sa loob. Dali-dali siyang sumunod sa loob. At pagpasok nga'y ganun na lang ang pagkagimbal nila. Matapos makita ang kalunos-lunos na sinapit ni Abigail. Sa sobrang hindi kaaya-ayang itsura ng kaawa-awang dalaga, napasukan na at lumabas sina Aling Carmen at Aling Betcha. Sina Donald at Pia naman ay natutupang bibig habang pinagmamasdan ng biktima. Nangayayat ng husto ang katawan ng dalaga. Saka nangulubot at tila nagmukhang kahoy ang kanyang balat. Tinubuan din siya ng mapupulang bukol na kasing laki ng piso. Ang iba'y nagputukan na.
Kaya kitang-kita nila ang nana na umaagos sa iba't ibang bahagi ng katawan. Ang mga mata nito'y namagana parang kamatis. Ganon din ang bibig na mas kumapal pa kesa dati. Sa bawat paggalaw ay napapahiyaw ng matindi si Abigail. Kaya nakaramdam sila ng matinding pagkahabag sa dalaga. Napigkas na lang tuloy si Donald habang pinagmamasdan ng matinding paghihirap nun. Paano to nagawa ni Marilag? Alam kong inggitera talaga si Abigail. Marami siyang kagaspangang ginawa sa kapwa niya. Pero hindi niya naman deserve to. Sobra na to't hindi makatao. Kung sa bagay, hindi naman na maituturing na tao si Marilag. Lalo na't isa siyang masamang hukluban na nagkukubli lang sa anyo ng isang magandang babae. Natigilan sa pagmumuni-muni si Donald nang makita niya si Mang Biden na naglabas ng isang klase ng tuyong halamang gamot. May ipinahid siya rong isang uri ng langis at saka mahinang hinampas-hampas ang katawan ng dalaga. Umiyak sa sobrang sakit si Abigail na halos ayaw nang gumalaw. Sa bawat pag-inat kasi ng katawan niya, nagpuputukan ng mga bukol na kasing laki ng piso. Nagtatalsikan pa nga ang mga nana sa sahig at naglalabas yun ng napakabahong amoy. Ang sakit! Sobrang sakit! Pakiusap! Alisin niyo tong sakit na to! Parang awa niyo na! Kung ano man na nagawa ko, hindi ko na uulitin! Patawarin niyo na ako! Ang sakit! Habang puno ng habag na pinagmamasdan ng biktima, patuloy lang si Mang Biden sa pagsasagawa ng seremonya. Ilang saglit pa nga matapos niyang sindihan ng 3 kandilang itim. Itinirik niya to mismo sa harap ni Abigail. Pagkadakay sinimulan na niya ang pagbigkas ng orasyon na siya lang ang nakakaunawa. Habang pinakikinggan yun ni Donald, damang-dama niya sa paligid ang mabigat at hindi kaaya-ayang puwersa. Pamilyar ang ganung pakiramdam dahil minsan na niya yung naranasan. Naalala niya biglang nakakatakot na mangkukulam. Na inuudyukan siyang isuko na ang kaluluwa niya. Dahil doon napayakap sa sarili ang matipunong binata habang pasimpleng bumubulong ng dasal. Panginoon, alam ko pong hindi ako karapat-dapat sa panalangin kong to. Pero hinihingi ko po sa inyong kagalingan at kaligtasan ni Abigail. Nakikita ko pong sobrang nahihirapan siya sa nangyayari. Kaya huwag niyo pong hayaan na magtagumpay ang kasamaan sa buhay niya. Naniniwala po ako na walang imposible sa inyo, Panginoon. Kayang-kaya niyo pong puksain ang hukluban para matigil ang paghahasik niya rito sa sitio. Natigilan ng binata dahil narinig nilang biglang umiyak ng ubod ng lakas si Abigail. Pagkatapos noon napaigtad na lang ito. Dahilan para muling maglabas ang mga malalaking butlig ng nana. Sobrang sakit! Hindi ko na kayang sakit! Pakiusap, tama na! Nahihirapan na ako! Pakiusap, patayin niyo na lang po ako! Ayoko na! Ayoko na! Huwag kang magsalita ng ganyan, Abigail. Kayanin mo at tiisin ang sakit. Magtiwala kang mapapagaling ka ni Mang Biden. Magtiwala, magdasal at manalig ka sa Diyos. Huwag mong hayaang maghari ang hukluban at makuha niya ang gusto niya. Hindi siya po pwede magtagumpay. Matapang kang tao kaya hindi siya magtatagumpay sa'yo. Gawin mo ang lahat at pilitin mong lumaban. Nagulat nga ang lahat dahil sa sinabing yun ni Donald. Mas lalong naiyak si Abigail. At nabuhayan na rin matapos marinig ang pang-i-encourage niya. Muli nga nagbasbas si Mang Biden at nag-usal ulit ng mga orasyon. Sa pangatlong ulit niya ng pag-uusal, bigla na lang tumirik ang mga mata ni Abigail. Nagulat din sila dahil bigla tong nangisay na parang bulating binudburan ng asin. Walang nagawang makahawak sa dalaga pero hinayaan lang yun ni Mang Biden.
ipinagpatuloy lang ng matandang albularyo ang pag-uusal ng orasyon. Hanggang sa ilabas na niya ang itim na buhangin. Nang iwisik niya to sa dalagang tumitirik ang mga mata, ganun na lang ang gulat nilang lahat nang lumutang ang katawan nun. Diyos ko, lumulutang si Abigail! Ngayon, inuutusan kita, hukluban na umaalipin sa katawan ng babaeng ito. Magpakita ka ngayon din. Huwag kang magtago sa katawan ng walang kalaban-labang tao. Ako ang harapin mo at magtagisan tayo ng lakas. Biden, bakit mo pinakikialaman ang ginagawa ko? Bakit hindi ka nalang manahimik, matanda ka? Masyado kang pakialamero. Hayaan mo ako sa gusto ko. Walang iyakang albularyo ka. Ikaw ang walang hiya. Kapag hindi ka pa tumigil sa pagpapahirap sa katawan ng babaeng yan, unti-unti kitang pupulbusin. Sinabuyan ulit ng matandang albularyo ang katawan ni Abigail, na pinaghaharian ngayon ng masamang hukluban. Lalo yun nangisay ng nangisay at naghihiyaw sa sobrang sakit na nararamdaman. Pinagmumura rin sila nito at dinuraduraan habang pinagtatawanan. At kung ano-anong klaseng masasakit na salita ang mga sinasabi. Pagkatapos ko sa inggiterang tindera na to, iisa-isahin ko kayo. Sinimulan na ni Mang Biden ang malakas niyang orasyon. Kaya mas lalong namilipit ang walang kalaban-laban na hukluban. May araw din kayo! Manahimik ka na lang at bumalik kung saan ka nararapat, hukluban! Sa huling pagwisik ng itim na buhangin ni Mang Biden, bumagsak na nga ulit sa sahig si Abigail at tuluyang nawalan ng malay tao. Binuhusan siya ng tubig at bigla na lang binalot ng itim na usok ang buo niyang katawan. Nang mawala ang usok ay nagulat sila nang makitang nawala na ang mga bukol-bukol at sugat ni Abigail. Nanatiling nangungulubot ang balat niya pero bumalik na sa dati ang maayos niyang kutis. Pagdilat ng dalagay pumalaho lang siya ng iyak. Kaagad naman siyang inalalayan ng mga magulang. Matapos sabihin ni Mang Biden na ligtas na siya laban sa hukluban. Mabilis na kumalat sa buong sityo ang nangyari kay Abigail. Makalipas ang ilang araw ay unti-unti nang bumalik ang dati niyang sigla at postura. Sa kasamaang palad naman hindi nila nahuli si Marilag. Pero siniguro naman ni Mang Biden na hindi na tumanggugulo matapos niya mapuruhan ng husto. Maraming natutunan si Donald at Trump sa mga nangyari. Humingi rin sila ng tawad kay Abigail. At ganun din ang dalaga sa lahat ng mga nagawa niyang kagaspangan. Lalo na sa pagiging inggiterang tindera. Naging daan nga ang nangyaring yun para magbago ng tuluyan ng dalaga. At dahil doon nagsimula na nga siyang magustuhan ng mga tao sa talipapa. Hindi nagtagal ay nakaramdam na nga si Donald ng kakaiba para kay Abigail. Nagustuhan niya ang pagbabago ng dalaga. Kaya na-in-love na siya ng tuluyan dito. Sa tulong ni Trump, Pia at iba pang kaibigan, niligawan niya ang babae. Sigurado ka na bang liligawan mo ko? Hindi ako kasing ganda ni Marilag. Bungangera rin ako at mataba. Lumba-lumba kung tawagin. Alam mo, napagtanto ko ang mga yan pagkatapos ng mga nangyari sa atin nung nakaraang 3 buwan. Hindi pala ganun kaimportante ang panlabas na anyo ng isang tao. Kasi kung minsan, itinatago ng magandang panlabas ang maitim na kalooban. Ngayon, nakita ko na ang totoong ganda na hinahanap ko sa isang babae. Nakita ko yun sa'yo. Pagkalipas pa ng ilang buwang pagliligawan, sinagot na nga ni Abigail ng matipunong binata. Nagtagal pa ang kanilang pagmamahalan hanggang sa ikasal sila at magkaroon ng isang anak.
Natupad ang pangarap ni Donald na maging maganda ang buhay, habang si Abigail naman na dating inggiterang tindera ay naging isang mabuting may bahay. Wakas. Usap-usapan ngayon sa pamilihan ng